Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito si Mo Twister, sabi niya kay Robin Padilla, bad boy to damn us daw. Bakit? Bakit kanyo? Ito yung sinabi niya, ha? Wait a minute. Ito. Okay? Sabi niya, I love how Robin Padilla in a matter of few decades has regressed from bad boy to damn ass. Tweet ni Mo yan. Nakaalis ng bansa si Joseph Scott Pemberton matapos siyang bigyan ng pardon ni Pangulong Duterte. Ito pa ang dagdag ni pangalan nito, ni Mo. He's always been damn ass and his bad boy persona is just his toxic, machismo, masculinity. Took us a while to get over it. LOL. Hindi na nga mahalaga ang prinsipyo sa ngayon. Ang importante ikaw ang nasa pwesto. Survival of the fittest na daw. Kayaan nyo silang kumapit lang. Akala nila habang buhay na nakapwesto at kinakapitan at pinagsisipsipan nila. Lapit na eleksyon, basta sana walang dayaan. Sino ba ng daya? Yung Vice President na si Leni Robredo na hindi kilala sa Mindanao, nanalo sa Mindanao. Ano to, lokohan? Nga tayo naglolokohan dito. Si Bongbong Marcos matatalo sa Mindanao. Pinagloloko nyo ba kami? Robin will choose to die for Duterte and not die for the country, sabi ni DJ Mo. Laos na si Boy Silly. Gagawin niya lahat basta magkapwesto at nangyari nga dahil sa pagsisipsip niya. I can't wait pag nawala sa pwesto si Digong kung saan pupulutin niyang mokong na yan. Aba, atapang atao? Parang matapang! Tingnan niyo ha, mamaya papakita ko hindi atapang atao yan. Hindi atapang, wala hong yagballs yan. O ito pa. Ito, ano ba kasi sinabi ni Binoy, itong si Robin Padilla. Sabi niya kasi nakasaad sa ating batas na kung sino man ang nakapag-serve na ng kalahati ng sistensya niya ay maaari na itong humingi ng pardon o parol. At parol yung sa pang Pasko, joke lang. At magdedepende ang favorable decision ng Board of Pardons and Parol at ng Legal Department ng Pangulo ng Pilipinas sa good behavior ng bilanggo. Hindi po ako abogado pero batid ko ang karapatan ng isang bilanggo na ibinigay ng batas. Tama ang ginawa ni Mayor PRRD. It was the most compassionate decision not only for the American but for us as well. One way or the other, we will soon need them and this pardon strengthened the bond of friendship between us as people. Ang panahon ng pandemya ay oras ng pakikipagbuklod kay Big Brother. Isulat na lamang natin ito sa talaan ng mga atraso ng Amerikano sa atin mula sa massacre sa probinsya ng Samar hanggang sa massacre of bagsak sa Hulo na wala mang nakulong na Amerikanong sundalo. Ito sinasabi nito. Sinabi yun naman ni Robin na na-serve naman na yung sentensya ng tao. Ba't paulit-ulit nila sinasabing hindi na-serve? Nabigay na nila yung compensation na hinihingi ng pamilya. Ano pa? Meron namang batas na magpapalaya dito sa tao na ito. Yun lang naman ang sinasabi ni Boss Robin. Pero itong atapang-atao na ito si Mo, akala mo atapang-atao. Tanungin kita mo, bakit ka ba nasa Amerika? Ba't di ka makabalik-balik dito? Diyan ka nagbo-broadcast sa 89.9 mo na istasyon. Bakit sa Amerika? Ba't di ka makabalik dito? Takot ka? Bakit? Bakit ka takot? Takot ka ba o pinagbawalan ka ng bumalik? Nagtatanong lang ako. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi wala ko talagang yagballs to. Ang meron lang itong si Mo, ngak-ngak. Ha? Puro daldal. Bakit to? Ano ba nangyari dito kay Kay dito sa naalala nyo? Naalala nyo? Etong si Mo Twister, ha? Ito yung nag-iiyak-iyak, nagdrama-drama.
Nakita niyo yung gagaganyan-ganyan siya noon? Nako, di niyo nakalimutan niyo yung video na yun. Nagdrama-drama yan tungkol kay Rian Ramos. Yung napakagandang dati, kursunada ko pa naman yung si Rian Ramos dati. Nung bata-bata yan, ang ganda-ganda niyan. Ang press-press na itsura niyan. Tapos, naging jowa pala niya si Bo. Ito ang kwento ni Rian Ramos ha. Sa Pep. Yung pep.com ito eh. Tapos parang binalita din ng spot.com. Sabi ni Rian claimed that Mo changed as soon as they become couple. Ito nung bata pa siya, teenager pa si Rian nito nun. Yung kinikwento niya. Rian said she felt that their relationship become unhealthy. However, she said that each time she tried to break up with Mo, he would threaten her. Kaya mo lang babae mo? Mo? She revealed, every time that I would try to break up, he would get really mad. Or he'll threaten me. Aba, ang mga lalaking pumapatol sa babae, may tawag ho dyan. Ano pa? I think the most painful time was when he outright told me that I promise to take everything you love away from you. Yun ba yung love? Tatakutin ka ng tao? Ite-threaten ka? Sisiraan ka? Para sa lahat? Para sa kanya ka lang? Is that, sabi nga sa English, is that what love is? When the person scares you, threatens you, ruins you? For what? So that he can have you all to himself? So sa kwento ni Rian, tuwing gusto niya makipaghiwalay dito sa sa pandak na ito, tinitreaten siya. Sasabihin niya, sisirain kita! Syempre, at that time, medyo maganda pa ang karir ni Rian Ramos nun. Bata-bata pa siya. So, malaki-laki pa ang kinabukasan niya pagdating sa karir niya. Aba, sabi ni Mo, sisiraan kita! Yun yung term Yun ang kiwento ni Rian. Ito pa, dagdag ni Rian. Rian said that she stayed with Mo longer than she should have because she loved him very much. She related, I was so young when I met him. I just fell in love. I just wanted to stick by him. That was why she was shocked when a YouTube video featuring a tearful Mo talking about her getting an abortion surfaced. I was very shocked and very hurt. Hinayupak ito si Mo. Bastos na, sira pa ulo. Saktan tuloy. Dito ka, naku, hindi ka sa akin masasaktan pag ako nagmahal sa'yo. I could not believe. Hindi mo. Dali lang. I could not believe what I was seeing. I could not believe that he would say those things about me and make a video saying things like about me. Alam niyo ba na dinimanda ito ng kampo ni Rian Ramos at maging ang GMA Network na which is yun ang talent ni Rian Ramos nagdemanda according sa kanilang report Rian said will be taking a leave for a while to rest and spend time with her family. When asked what she has learned from the controversy, Rian said, I should listen to my parents. I should listen to my family. So yun So isipin nyo, ganyan ang ugali ni Mo Twister. Ang lakas ng loob niyong sabihan na damn ass to si Robin Padilla. Anong tawag mo sa'yo? Isipin mo tinakot mo babae. Babae, tinakot mo. Sinabihan mo pa ng kasinungalingan na nag-abortion itong si Rian Ramos. O baka akala nyo ano nangyari? Nagdemand daw si Rian at nanalo ho siya. Nanalo ho yan kaya nga pakita ko. Wait lang, hindi ko na i-post dito Kasi medyo nagmamadali na ako kaganina. Pakita ko lang Nagdemanda po siya. So, nagdemanda po siya at nanalo po siya ng anong kaso? Ang kaso niya ay
O basta ho, may kasong dinimanda yon ito yung balita. Nang kamustahin namin ang tungkol sa kaso nila ng ex-boyfriend niya si DJ Mo, nakangiting sumagot si Rian Ramos, finish everything I want, it's done in my past. Sa madaling salita lang, ano ba ang point natin? Hindi natin binabalik to dahil lang gusto lang natin sirahan si Mo. Hindi ho. Binabalik po natin ito. Ibig sabihin etong si Mo Twister, kung pag-uusapan ng pagiging lalaki, hindi ho lalaking tao ito. Bastos ho ito sa babae. Bastos na ito sa babae. Sinungaling pa at tinreten niya pa. Itong si Rian Ramos, ganyang kabalasubas to yan si Mo Twister. Walang ano yan, kaya walang karapatan niya na magkomento na kesyo damas ito si Robin Padilla. Abay, si Raulo pala nito At least si Robin Padilla, naintindihan niya bakit dati ko siyang bilanggo Diba, nagawaran din yan siya na, alam ko, nagawaran din yan ng absolute na kalayaan. Absolute pardon sa isang presidente. Alam, sino nga ba yun? I think si Ramos Hindi ko nakalimutan kung sino nag-pardon dito kay Robin Padilla. Anyway, alam niya yung sinasabi niya. Ito si Mo Twister, hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang alam lang niyan, manggulo ng buhay ng babae. Ngayon, hindi na makabalik yan dito. Bakit? May kasong kakaharapin Walang yagballs yan. Puro daldal lang yan. Ang alam lang yan, chismis. Presidential pardon si Binoy. O yun na nga. O, tama. Sabi nitong si Nanotechnology, tanga mo.